sin entered into the world, and death by sin. And so death passed upon all men, for that all have sinned. So let us look the word sin in Greek dictionary. According to the Greek dictionary, yung salitang one man, sin, o yung sin ay hamartia. Na ito po ay clearly, na kahulugan po ay abstract. Ano po ba yung ibig sabihin ng clearly abstract? So the word sin in Romans 5:12 was probably abstract word. Yung, pansinin niyo po, pag sinabing abstract or abstract word, ganyan po ang itsura. Ibig sabihin, yung salitang abstract, ito po ay isang salita na hindi mo pwedeng basta-basta tukuyin kung ikaw ang babasa. Pero, kapag kilala at alam natin kung sino po yung nagsulat, siya mismo ang magsasabi kung ano po ang ibig sabihin ng abstract o yung sin. So, the phrase one man, kanina yung kung sin, yung the phrase one man was also an abstract word. Siya ay salita din na medyo walang maliwanag na tinutukoy o tinutuko. Kaya katulad dito, one man. Kapag tinignan natin ang itsura, hindi mo matukoy kung sino itong tao na to. Wala namang sinasabi kung ano yung pangalan. Basta ang sabi, the fault of one man. So, ganun din yung salitang sin. Siya ay abstract din. Kaya, mukhang tao, pero walang kasiguruhan kung sino itong tao na to. Kaya, so sa common belief, the man here referring to first Adam. So yan yung common belief. Ito ay tumutukoy kay sa unang Adan, yung one man. So, what's this? Number one, meron bang pangalan diyan na binanggit si Apostol Pablo? Kasi sa common belief, ang tinutukoy nila ay si Adan. So kahit ako, simula noong 1984 hanggang 2013, ang nasa isip ko doon sa sinasabing one man Paul ay tumutukoy kay sa unang Adan. Pero kung ating unawain mabuti, kaya sinabing abstract, kasi wala namang binanggit na pangalan. Walang binanggit na Adan. Basta ang sabi lang, one man. So, pag sinabing one man, pwedeng ako, pwedeng lahat ng bawat lalaki, pero wala nang binanggit eh. Kaya abstract. So, ang correct answer, walang binanggit. So, kahit mga bata, pag nabasa ng mga bata, pag sinabing one man Paul, hindi eh. Dapat mayroong binabanggit na pangalan. Pero siyempre, simula 1984
hanggang 2013, ang naging mindset ko na, yung one man na nahulog ng si Paul. Sorry, si Adan. Pero wala nang binanggit si Paul eh. So, pero pagdating sa sulat na kay Paul, yung kanyang naging Timothy, si Timothy mismo, sinabi niya na hindi abstract, very clear, malinaw at klaro. So, tingnan natin yung pruweba. 1 Timothy chapter 2 verse 14, Adam was not deceived. So, kung unawain natin yung salita ni Paul sa Romans chapter 5 verse 12, hindi ito tumutukoy kay Adan o sa unang Adan. Bakit? Kasi wala namang binanggit sa Romans 5:12 na Adan. Pangalawa, ang sabi diyan, Adam was not deceived. So, hindi si Adan yung sinasabi sa Romans 5:12. So, maliwanag kahit bata, madaling intindihin. Kapag Adan, lalaki. O, ang problema, yung sulat ni Paul kay Timothy at saka sulat sa mga taga-Roma, hindi pwede magkaroon ng contradiction. Hindi pwede. Kasi, iisang nagsulat. Pag sinabi natin na si Adan yung one man Paul, tapos sinabi niya kay Timothy na si Adan hindi nadaya, magkakaroon ng contradiction. Kaya, yung salitang one man Paul is an abstract. Pero, kung ating kukumpara yung letter na yun ni Paul sa Roma at saka doon sa 1 Timothy chapter 2 verse 14, tinumbok niya kung sino yung nadaya. So sabi nito, but the woman being deceived. Yung babae ang nadaya, hindi si Adan. Ngayon, kanina may pinakita ko na sinagip ni Adan si Eva. So, ang nangyari pala, kaya pala kinain ni Adan yung inalok ng kanyang asawa na bunga ng pagkaaral ng masamang mabuti, ito ay bilang pagsagip niya, bunga ng kanyang pagmamahal. Kasi alam niyo po, ang taong nagmamahal, kahit alam niya na pwede niyang ikapahamak, gagawin niya para masakit yung kanyang minamahal. Kaya, ang ginawa ng unang Adan, nung kinain niya, yung bunga ng kamamatay ng kaluluwa, ito ay naging daan para si Eva ay kanyang masakit. Kaya ang nangyari, hindi nagaya si Adan. Bagkus, kinain niya yung bunga para sagipin si Eva sa kanyang naging kapahamakan. Yun ang gusto kong makita natin, na nakita ko nung ako po ay bumalik sa pag-aaral sa kasulatan. So, ang naging transgreso, hindi po si Adan, kundi si Eva. Ngayon, kung ating uunawain po, ang ikalawa tuloy Adan, ano po ang ginawa niya? Ang ikalawa tuloy Adan, ito ay walang iba kundi si Jesus. Anong ginawa ni Jesus? Dahil sa pagmamahal ng ating Diyos Ama sa langit, pinadala niya si Jesus para ipadama yung pagmamahal sa atin. So tayo po yung tinutukoy na Eva sa ating kapanahunan. Hindi pa tayo pinapanganak, tayo po ay inosente. Subalit, si Satanas po ay narito sa lupa at siya po ay nagpadala ng ahas na kung saan sa panahon natin ay mga matatalinong tao na nag-aral at sila ang nag-inject sa utak natin. Natulad ko po, 1984, sa aking pagiging bagong Kristiyano, bagong mananampalataya,
ininject sa utak ko na si Adan ay mahina. Bakit? Kasi inalok siya ni Eva at kinain naman niya, kaya pati siya nagaya. Hindi pala. Ibig sabihin, katulad ng ikalawa tuloy Adan, dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, pinili niya ang maging makasalanan. Pinili niya ang mapahamak para lang po tayo ay sagipin doon sa kapahamakan, dulot ng panloloko at pandarayan ni Satanas na ginawa kay Eva. Kaya ang ginawa po ng unang Adan, nung masakit na si Eva po ay, siya po ay acquitted na. Ibig sabihin, hindi na siya pwedeng maparusahan, hindi na siya pwedeng mapahamak, kasi may sumagip sa kanya, yun po ay ang unang Adan. Ngayon, kaya nung si Eva po ay nadaya, yun po yung nangyari din kay Cain. So si Cain po, mga minamahal, ay nadaya din ng ahas. Kasi nagkaroon siya ng inggit kay Abel, kaya ang ginawa ni Cain, nung siya magkaroon ng inggit, sinulsulan siya ni Lucifer o ng ahas, kaya niya napatay si Abel. So, walang kinalaman yung pagkatama ni Eva para na ito'y masaling kay Cain. Walang kinalaman yun. Kung meron nung may gawa ng panloloko kay Eva na kung saan siya ni Adan, siya po ay napatawad na. Si Eva po ay already forgiven. Kaya lang, nadoon pa rin si Lucifer, naroon pa rin yung mandaraya, at ang dinaya naman po ay si Cain. So sa ating kapanahonan, kung tayo naman po ay naging mahina, tayo naman po ay nagkakamali, katulad ni Eva, wala akong kinalaman yung pagkakamali ni Eva para tayo magkamali. Kung tayo naman ay nagkamali, ito po ay dahil po kay Satanas na itinapon sa lupa para tayo po ay dayain. Sa ating pagiging inosente, tayo po ay napapaniwala ng mga matatalinong nag-aaral ng Biblia na dahil sa ating narinig, yun ay dala-dala natin sa matagal na panahon. Kaya dito po sa ating na-discover, tingnan po natin sino po ba yung nahulog. Yung sinasabing the fall of one man. Kasi hindi po si Adan eh. Kung meron man nahulog si Eva, pero ang ginawa ni Adan, yung unang Adan, sinagit si Eva. Sa ating kapanahon na, merong ikalawa tuling Adan. Ito naman yung sumagip sa ating kapanahonan. So, tingnan natin, sino ba yung sinasabi ni Paul na abstract, na one man. Sino ba yun? Kasi sabi nito, Adam was a deceived, but the woman was fully deceived and came to be in transgression. Verse 14. Okay, balik tayo sa Romans 5:12. Wherefore, as by one man, sin entered. So, sino itong one man na to? Kasi hindi pala ito si Adan eh. Kasi abstract. Pero sa 1 Timothy, binanggit ni Paul na hindi nadaya si Adan. So, sino to? Sino itong one man na to? Yan, sino siya? Yan, sino to? Yan. Sino to? Yan. Sino itong one man na yan? Sino yan? Yan. Sino itong one man na to? Kasi abstract eh. Hindi natin pwedeng sabihin si Adan. Hindi pwede. Hindi yan pwede na si Adan. Kasi nga, sabi sa 1 Timothy chapter 2, verse 14, ang nadaya si Eva, hindi si Adan. Kaya maliwanag, sino ito? Yan.
Sino to? O hindi siya Adan eh. Ano po mga minamahal? Hindi siya si Adan. Sino yan? Okay. Tingnan natin. Let's meditate the scriptures. Balikan natin yung scriptures. Unawain natin yung sinasabi ng scriptures. Sa Biblia ay mayroon tatlong mga pinuno ng mga anghel. Listen. Sa Biblia ay mayroon tatlong pinuno ng mga anghel. Sila ay nilikha ng Diyos para mamuno sa mga anghel. Ang isa sa pinuno ay si Miguel Arcangel. Ayan. Si Miguel Arcangel. So, si Miguel Arcangel, siya ay anghel na mandirigma. Pinuno siya ng mga warring angels. Ang ikalawa, si Gabriel Arcangel. Ayun. Siya ay pinuno ng mga anghel na messenger, mga mensahero. Sila ay tagapaghatid ng balita. Yung isa, mandirigma. So, pansinin niyo po yung picture. Si Miguel, lalaki, ang pangalan. Si Gabriel, pangalan panlalaki. Kasi kung pangalan pambabae, Gabriela. Sinabi naman Miguel, Miguela. So, ibig sabihin, dito makikita natin yung palang abstract word ay pwedeng ipakita ng banal na espiritu, maaaring hindi ginagin ni San Pablo sa Romans 5:12 kung sino itong one man. Kailangan natin ang banal na espiritu. So ako, nagkakasalamat ako sa Panginoon kasi 2021, naging paliwanag sa akin na yung palang the word of one man tumutukoy ko saan? Sa pangalan pang lalaki. Maliwanag? Tutuloy ko po. Si Lucifer Arcangel, siya po ay morning star. Tala sa umaga, anak ng umaga. Ibig sabihin, the name Lucifer is pangalan panlalaki. So, itong tatlong leader ng mga anghel, sila ay mayroong pangalan na kalaki. Pangalan panlalaki. Ang pangalan ibinigay sa kanilang tatlo ay panlalaki na pangalan. In other words, sa English ito po ay masculine name. So, Romans 5:12, pag sinabing wherefore as by one man sin entered, kung hindi nadaya si Adan, sino yung nadaya? Sino ang one man ito na nadaya? Si Lucifer. Siyang nadaya. Hindi si Adan. Wala pa si Adan, si Lucifer ay itinapon na sa lupa. Siya ay parang malakas na ulan mula sa langit itinapon kasama ng mga fallen angels. So yun po. So kahit ako po mga minamahal, na-surprise po ako na ito palang the word of one man, tumutukoy ito hindi kay Miguel Arcangel, hindi rin kay Gabriel Arcangel. Ito po ay tumutukoy kay Lucifer kasama ng mga fallen angels. So, unahin natin si Lucifer. The word of one man, ang ibig sabihin niyan, referring to Lucifer. Kasi Lucifer is a masculine name. So, basahin natin ang Isaiah 14:12. Ano sabi niya? How art thou fallen from heaven? Mula sa langit, para sa isang malakas na ulan na bumagsak sa lupa, tapos nagkaroon ng malaking baha. So, ang tawag doon, flood
of corruption. Kaya ng panahon ni Noe, bago ginunaw ng Diyos ang mundo, mga minamahal, nagkaroon po ng tinatag na replenishment. So, ibig sabihin, yung mga tao ng panahon ni Noe ay nakurap. Kasi nga, si Lucifer na itinapos sa lupa ay nagpahila sa mga bansa. Pinihila niya yung mga tao that time. Kaya ang nangyari, nakurap ang mga tao, nagkaroon ng flood of corruption. Mga binaman, yun po yung tinutumbok dito. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground? Ikaw na nagpahina, weaken the nations. Yan. How you have fallen from heaven, star of the morning, son of the dawn. You have been cut down to the earth, you weaken the nations. Ayan. Sa Isaiah 14:12, ang sabi sa Tagalog, ano't nahulog ka mula sa langit, O Lucifer? Tala sa umaga, anak ng umaga, paano ikaw ay lumakpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa lahat ng mga bansa. Ayun. Pag sinabing the fall of one man, ito po ay isa sa tatlong anghel na ang pangalan po ay pangalan ng lalaki. So hindi po si Adan ang tinutukoy sa Romans 5:12. Isipin niyo po isang talata na kontrol ang mundo ng mga Kristiyano. Ang itinanim sa utak sa mga bata, sa mga kabataan, at sa mga tatagal na mananampalataya na ang nag-fall sa kasalanan na one man ay si Adan. Hindi naman pala yun ang tinutukoy. Kasi according sa parable of the wise and foolish builder, yung palang malakas na ulan mula sa langit, tumutukoy ito kay Lucifer. The fall of Lucifer. At yung malakas na ulan na yun, nagdala ng malaking baha. Ano yung nangyari? Yung malaking baha na yun, yun yung flood of corruption. Nakurap ang mga tao because of the fall of one man. Nakontrol ang buong mundo. Kaya ginunaw ng Diyos yung mga tao paano hinuwi. Nagpadala ng baha, kaya lang, nung mawala na yung corruption, nadun pa rin si Lucifer para huwag din ang pandaraya. Kaya nga po, doon po sa parable of the wise and foolish builder, pero pang isang nangyari, nagkaroon po ng bayo ng malakas na hangin. Ang sabi po sa Ephesians chapter 4, according to po is wind of doctrine. So, because of Lucifer, nagkaroon ng maraming religion. Bawat religion may kanya-kanyang doktrina na kung ano yung tinuturo ng religion, yun po ang nag-i-influence na magturo patungkol sa Diyos, pero merong nakatagong pandaraya ni Lucifer. At tulad ganito, simula 1984, ang pagkaintindi ko, yung one man, Paul, ay si Adan ay hindi pala iantagal for mahigit 30 taon hanggang mahigit 3 dekada, yun ang nasa utak ko. Simpleng scripture, Romans 5:12. Ano sabi doon? The fall of one man, ang nakatatak sa utak ko, 3 dekada, si Adan, hindi pala si Adan ang nadaya. Si Lucifer, kaya siya nag-fall. Bakit siya nadaya? Kasi nag-ambition siya na maging kapantay ng Diyos. Kaya itinapos siya sa lupa. Kasama yung mga fallen angels. Tuloy po natin. Ikatlo, doon pa rin sa Romans 5:12. Anong sabi diyan? Sabi diyan, in the death,
ay nasalin sa all men. Lahat ng tao. So, and for that, all have sinned. Sabihin, yung kamatayan dumating sa lahat ng tao, kaya ang lahat ay nagkasala. Sino ba itong all na to? Ang salitang all men dito, anong ibig sabihin nito? Kasi kung nag-fall si Lucifer, mayroong nadamay. Sininadamay. Ito ay abstract word din kasi wala nang binanggit kung sino abstract word. Pero ang sabi nito, ito ay referring to a masculine group kasi ang masculine group kasi ang ginamit hindi all ladies. Di ba? Hindi sinabing all man. Ang sabi all men. Ibig sabihin, pang lalaki pa rin. Masculine group. Maraming men, maraming lalaki. So, ito ay tumutukoy sa fallen group. Grupo na nadamay. Oo. Nasalinan. Kumbaga, sa ayaw at sa gusto nila, sila rin ay fall short. Sila din ay hindi nakaabot sa standard ng Diyos. Ayun, nakikita niyo po sa ating screen. Yan po yung mga fallen angels. Sila po ay grupo ng mga anghel na masculine. Kasi ang ginamit all men hindi masculine group. So, yung according to Genesis chapter 6 verse 1, and it came to pass when men, so sino itong men nito? Ito yung mga fallen angels, began to multiply on the face of the earth. Kasi lumaghanap sila napahina nila ang mga bansa, and daughters were born unto them. Ibig sabihin, sila ay nakagusto sa mga anak ng tao na babae at kanilang pinakialaman. Ayun. Sabi sa verse 2, that the sons of God saw the daughters of men, that they were fair, and they took them, inasawa nila. So, ibig sabihin, itong mga fallen angels, inasawa yung mga magagandang anak ng tao. So, ibig sabihin, yung all men dito, ito yung inasawa yung mga tao nung panahon ni Noe. Bago lumigaw si Noe, nakurap. Oo, masagwamang pakinggan, sila po ay nakipagtanis sa mga tao. Kaya makikita po natin mga minamahal, pinili nilang gusto nilang pakialaman, inasawa nila. So maliwanag na yung palang all men na napasaan ng kasalanan, ito yung wonder of angels na pinamumuluan ni Lucifer. So, hindi po tayo tinutukoy. Ang ginagawa nitong mga fallen angels, yung pong ginagawa ni Lucifer, ay dinadaya ang mga tao. Sila yung kumukura, sila yung naglagay ng mga maling doktrina, sila yung mga naglagay ng mga maling interpretasyon galing saan? Wind of doctrine. Kumbaga, maraming mga in good faith, mga nagtuturo na salita ng Diyos sa iba't ibang religion, in good faith, sincere sila, pero hindi nila alam, meron silang mga nasagap na sinasabi ni Paul na turo ng mga demonyo sa 1 Timothy chapter 4. Merong lumalaganap po na teachings of the demons sa buong mundo ngayon. At isa po ako sa nabiktima roon. Kumbaga, with all sincerity, tumanggap ako ng aral ng salita ng Diyos, itinuro ko ito sa mga taong gusto ko rin matuto, pero naitatak sa utak ko na yung pala nahulog sa kasalanan, ang tinutukoy, hindi pala si Adan, yung sa Romans 5:12. Ito pala ay si Lucifer kasama ang mga fallen angels. Lahat sila ay tawag dito, yung tinutukoy sa Romans 5 verse 12.
Kasi hindi po pwede natin pilitin na yung Romans 5:12 si Adan. Kasi nga sinabi ni Paul sa 1 Timothy chapter 2, sa kanyang mentor na si Timothy, sabi niya kay Timothy, hindi si Adan ang nagaya, kundi ang babae. Sa panahon natin, hindi po nagaya si Jesus. Si Adan, hindi nagaya si Eva. Sa panahon natin, sino yung Eva? Ito yung lahat ng mga nakarinig ng salita ng Diyos with all sincerity, nagaya ng mali puro. Yes, alam mo kaligtasan. Kasi si Jesus namatay para tayo pagkawain sa ating kasalanan, muli na buhay, para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero, yung mga sumunod na mga turo na nasakop natin, medyo nahaluan ng mga hindi mo halata na maling puro. Katulad ito palang the Paul of one man, hindi pala ito si Adan. Ito ay maliwanag si Lucifer at ang mga fallen angels. Ika-apat, Romans 3:23. Ano po sabi dito? For all have sinned. Ayun. Yung all dito, sino yan? For all have sinned. Come short of the glory of God. All fallen angels na nagkasala. Yung palang tinutukoy doon. For all have sinned. Lahat ng mga fallen angels na nagkasala, kasama ni Lucifer, hindi sila kasali o umabot. Hindi sila tatanggap ng kapatawaran according to 2 Peter chapter 2 verse 4. They are all fall short of the glory of God. Kumbaga, yung kapatawaran ibinigay ng Diyos sa lahat ng tao, hindi kasama yung mga fallen angels, hindi kasama sila Lucifer. Sila ay fall short. Ibig sabihin, hindi sila kasama doon. Kumbaga, hindi pa tayo pinapanganak, hanggang sa tayo ay panganak, hanggang sa tayo ay nag-grow, lumaki, lahat tayo ay may kapatawaran. Available ang pagkapatawan. Kailangan tayo ay maniwala. Pero si Lucifer, sa maniwala sila o hindi sila pinagtakot ng kamatayan ni Jesus sa cross of Calvary. Hindi sila kasali. Yung pala yung tawang word na or all have sinned and fall short of the glory, ibig sabihin, hindi sila umabot sa kamatayan ng Diyos. Ang kasama lang na aabot sa kamatayan ng Diyos ay yung mga naniwala at sumampalataya, hindi kasama sila Lucifer. Lahat ng tao, mula kay Eva napatawad. Si Cain din napatawad. Yung mga sunod-sunod na mga henerasyon na sumampalataya sa ating Panginoong Diyos na may gawa ng langit at lupa, sila ay pwedeng makakanap ng kapatawaran. Kahit na lalaki, babae, kahit na ito man ay may problema sa kanilang gender, sila ay may problema sa kanilang identity, kapag sila naniwala sa Diyos, aabot sila sa pamantayan ng Diyos. Kailangan manampalataya. Pero sila Lucifer, ang mga fallen angels, sabi sa Romans 3:12, according to Paul, they are all short. Hindi sila nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Wala silang kapatawaran. So, sabi dito sa 2 Peter chapter 2 verse 4, Good News Bible, God did not spare the angels who sinned, but threw them into hell, where they are kept chained in darkness, waiting for the day of judgment. So, ibig sabihin, sila pala yung tinutukoy na sa Roma 3:12. Sila yung tinutukoy sa Romans chapter 5 verse 12. The fall of one man, si Adam, at dahil si Lucifer, at mula kay Lucifer, yung kanyang 1/3 na mga kakasunod, tinamumunuan, pati sila
nadamay. Kaya pagtatong kay Lucifer sa lupa, kasama mga fallen angels, sila ngayon ang nagpapalaganap ng korupsyon, baha ng korupsyon. Sila ngayon ang ginagamit ni Lucifer para ang mga bawat relihiyon ay itali doon sa kanilang mga paniniwala, tanggihan itong katotohanan na gusto ipakita ng Diyos sa ating kapalaran. Mga minamahal, itong mensahe siya ko ay hindi ko ito ibinahagi para piliin kayong maniwala. Kinailangan ko ito ipahayag ng live kasi ayoko pong manahimik. 4 na taong akong nanahimik, nagtuturo online sa mga minimentor ko po. Kami lang. Pero this time, nag-decision po ako at pilit ako ng Panginoon na ibahagi ito live. Dahil ayoko na pong manahimik, pero hindi ko naman po ito ipinipilit. Pero kung kayo po, sa tingin po ninyo, naghahanap kayo ng katotohanan. Kasi, bilhin nyo, basahin nyo po ang Romans 5:12. Basahin niyo po ang unang Timoteo 2:14. Ang nagsulat niyan, iisang apostol. Ang nagsulat niyan ay nagsulat po ng 13 epistles. Hindi pwedeng nagsulat siya sa Romans 5:12 na sinasabi niya na yung one man Paul ay wala namang binanggit na pangalan. Tapos pagdating po sa 1 Timothy chapter 2, niliwanag niya na yung nahulog, hindi si Adan. So kung pipilitin natin na yung one man na nahulog doon ay si Adan, hindi na natin pwede paniwalaan si Apostol Pablo. Bakit? Kasi yung sinasabi niya, magsasalungat na. Maglalagay ko ng confusion sa ating mga anak, sa ating mga apo. Kung ikaw ay nangangaral ng salita ng Diyos, magdadala ito ng confusion sa mga tinuturuan mo at sa mga tuturuan nila. Nagpapasaling-salit, kanino galing po ito? Ito po ay galing sa mga fallen angels. Ang sabi ni Apostol Pablo sa 1 Timothy chapter 4, ito po ay turo ng mga demonyo. Teachings of the demons. Kaya in good faith, ako po ay nabiktima rin. At salamat sa Panginoon, 2014 hanggang 2021, ako po'y lumaya. Bagamat tahimik ako sa iba, at kung ako man ay magsalita, hindi ko po ito pinipilit. Katulad ngayon, ipinapahayag ko po ito live. So, hindi ko alam kung yung iba matutuwa o yung iba naman ay hindi na ako babatiin. Ulitin ko, hindi ko naman po ito pinipilit. Bumalik po ako sa Genesis. Nagsimula ako magsaliksik simula 2014. So nakita ko na ito pala, the fall of one man is not about Adam. The fall of one man is about Lucifer, na nagpahina sa mga bansa. Nagdala po ng flood of corruption. Nagdala po ng multiple confusion. Bakit? Kasi yung mga naniniwala sa Diyos, nakakarinig sila ng mga turo na nagkakasalungatan. At ako po'y nabiktima rin doon. Sa salamat sa Panginoon, started 2014 hanggang ngayon. Nakita ko na yung mga bagay na dapat kong tama, pero hindi ko ito nagturo para ako ay maging self-righteous. Ito nga po kung nagturo na lalo kong ilapit ang aking sarili sa mga naniniwala sa Diyos. Upang kung meron mga interesado na gusto nilang matalaman ng mga katotohanan ito, nandun kung walang bayad sa Diyos, ibibigay ko ng walang bayad. At hindi ko po ito ipilit sa ayaw maniwala. Hindi ko po itong ibahagi ng libre sa mga gusto malaman ng mga katotohanan ito. So sabi po sa unang Timoteo chapter 2 verse 14, ibig ng Diyos na lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Sipin niyo po, 1984 naligtas ako. Yung katotohanan na nalaman ko 2014. Napakatagal na pa ng mga kapatid. 1984 naligtas ako.
Pero nalaman ko ang katotohanan 2014. So, hindi ako nahuli. Kaya sa oras po ito, purihin ng Panginoon sa kanyang salita na ating binahagi, tayo po ay manalangin. Aming Diyos, nagpapasalamat po ako na nagkaroon po ng konting technical problem sa aming pinaka-screen. Napakabuti mo, Panginoon, dahil naayos naman. Hindi ko alam kung bakit nagkaroon po ng pagluluko. Ayaw pa naman po itong bigyan ng kahulugan na may ginagawa si Satanas at ang mga fallen angels para i-distract ang ating pagbabahagi ng salita ng Diyos. Salamat po, Panginoon, dahil muntik man itong na-distract ay hindi pa rin ako napigilan. Kaya salamat po, Panginoon, kung ito man ay wala kinalaman kay Lucifer o sa mga fallen angels. Ang mahalaga, naihatid ko ang katotohanan ito na isang very familiar verse, Panginoon. Alam ng nakararami, pati ng mga bata at mga nakararami. Ito pala ay hindi tumutukoy kay Adan na sumagit kay Eva. Ito pala ay tumutukoy kay Lucifer kasama ng mga fallen angels na nagpahina sa mga bansa, kumontrol sa mga bansa, nagdala ng bahan ng korupsyon, nagdala ng iba't ibang uri ng reliyon na naniniwala sa Diyos, na tinamaan ng wind of doctrine, na kung saan nakontrol ang buhay ng mga pamilya sa mahabang panahon. Lord, salamat po. Ang katotohanan ito na aking ihayag, hindi po ito babalik ng walang bunga. Salamat po, aming Diyos. Patuloy pong dinataas ang mga nakapakinig sa oras ito. Abutin mo sila, Panginoon, lalo na po yung next generation. Yung mga next generation, Panginoon, naghahanap ka ng mga new wine skin, natatanggap ng bagong anak. Panginoon, naghahanap ka ng mga sisidlang bago, na kung saan pagkakalooban mo ng bagong anak, na sa panahon namin ay nailihim. Lord, hindi ko po alam na maaari sa panahon ito yung mga tinatawag na old wineskin na makarinig nito ay pwedeng sumabog, Panginoon. Ikaw na po ang bahala sa kanila. Subalit kung yun po mga next generation, Panginoon, na meron silang katulad sila ng new wineskin, isang bagong sisidlan na kailangan nila, Panginoon, ng bagong alak. Panginoon, turuan mo silang manindigan. Turuan mo sila, Panginoon, na makinig sa banal na Espiritu. Makinig sa tinig ng banal na Espiritu na kung saan magsasabing, ito ang aming dapat lakaran. Salamat po. Pinupuri ka namin at pinasalamatan. Ito pang aming panalangin. Sa pangalan, in the name of the God, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. So mga minamahal, muli sa susunod po na Sabado ay magkakaroon po ng pag-aaral na true life. At kung sakali man po na mayroong mga gusto po na makausap ako, gusto niyo magtanong sa akin, i-PM ako, pwede niyo po akong i-friend request. Kung kayo naman po ay mga kaibigan ko sa FB, ay huwag po kayo magdalawang isip na ako po ay message. Kung sabi po kayo na malaman pa yung mga iba pang katotohanan na gusto kong ibahagi o gusto niyo malaman, ako po ay more than willing na ibigay sa inyo yung ganito po sa Diyos na walang bayad. Hindi po ito akin, pero hindi po ako ibigay sa inyo at ibigay na walang bayad. Kailangan po, magandang umaga at pananghalian po sa inyong lahat. God bless you all. Palapakan natin ang Panginoon. Praise God.